Masasabi ko lang, kung minsan kasi mabagal ang pagre-release ng pondo galing sa regular funds. Pero ang balita natin, di ba bilyon-bilyon yung confidential at saka intelligence fund ng ating presidente. Eh kung talagang gusto niya tumulong sa ating mga kababayan sa Middle East, i-release niya yan. At isa pang issue, Secretary, doon po sa pamimigay ng ayuda. Dahil dyan po sa Bahrain, isang employee po, although ito ay pinarecall na ng DMW, ay nagalit po yung ilan nga sa mga OFW doon matapos sabihin ng isang empleyado ng Migrant Workers Office na wala nang ayuda, wala nang ayuda mula po sa Pilipinas. Kaya nagkaroon po ng parang tensyon doon. Sa tingin po ninyo, papaano o dapat ganito ang aksyonan o itrato ng gobyerno ang mga ganitong mga sitwasyon? Ay, yung mga nasa frontline natin, yung mga embassies, kailangan niya may sapat na pondo. No? Ang masasabi ko lang, kung minsan kasi mabagal ang pagre-release ng pondo galing sa regular funds. Pero ang balita natin, di ba bilyon-bilyon yung confidential at saka intelligence fund ng ating presidente. Eh kung talagang gusto niya tumulong sa ating mga kababayan sa Middle East, i-release niya yan. Kung sabihin niya na, may pinaglalaanan ako niyan eh. Eh di, pwede niyang intayin yung regular funds na i-replace yung kanyang mga i-release. Pero ang pinakamabilis na i-release, yung confidential at saka intelligence pa ng Pangulo. Eh balita ko, bilyon yan. Bigyan niya kaagad ng pera yung mga embassies. Alam mo, nakakapagtaka na nagkagulo tayong bigla eh. Walang emergency funding ang mga embassies natin doon sa mga... Kaya hindi makatulong yan, no? Kaya nakakaawa naman yung tinanggal. Eh, kung minsan kasi mapapainit ang ulo mo dyan na walang-wala ka. Daming dumadaing sa harap mo. So po pwede palang ganun, Secretary? Oo, kasi ngayon parang pondo ata ng DMW. Kung hindi ako nagkakamali, kaya ito pinamimigay na ayuda. Pero po pwedeng kunin ng presidente mula sa kanyang confidential o intel funds kaya siya para sa ayuda. Meron siya doon para sa mga emergency na katulad nito. Ito ay isang napakalubhang emergency. Walang magko-question sa Pangulo kung bigla niyang ipapadala yung kanyang mga tinatagong intelligence fund dyan. No? Padala niya. At pwede naman, malakas siya sa House at saka sa Senado, pwede naman yung kanyang mga inirelease na confidential fund ay palitan galing sa regular funds. Kasi pag regular, kailangan mo ng congressional action eh. Ay matagal yun. Ay patay na yung kabayo. Bago mo bigyan ng damo, ay mahirap yan. Ito ng emergency powers na hinihiling ng Pangulo, ayan ho ba yung sinasabi po ninyong makatutulong para mas maraming matulungan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na apektado po nitong krisis sa Middle East? Subukan muna niyang ipadala yung kanyang emergency funds. No, meron yan eh. Meron yan. Ngayon, yung emergency na tinatawag, ako, maganda yan kung nagkakasundo ang mga namumuno ng bayan natin. Kaya kung titignan natin, milagro to, no? Pero palagay ko, yung mga kung talagang ang iniintindi ay ang lagay ng ating mga kababayan. Pwede namang mag-uusap ang presidente at saka vice-presidente na hindi nangangahulugan na magkaibigan na sila. Hindi nangangahulugan na nagkasundo na. Hindi nangangahulugan na may mga deals na ginagawa sila. Linawin lamang na kailangan kumilos ng nagkakasundo-sundo ang lahat na matataas na pinuno ng ating pamahalaan sa laki ng problema na hinaharap ng ating mga kababayan. And you can do that not because nga yung mga sinabi ko. Pwede nilang sabihin na, oy, saka na natin ituloy yung away natin. Pag-usapan natin kung ano ang mga nararapat gawin. At ako,